ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 4, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Senador Sherwin Gatchalian na ihalal bilang bagong Senate President pro tempore. Makaraang makubuo ng quorum ang Senado kasunod ng pagdalo ni Senator Francis Escudero sa sesyon kahapon. Senate President Alan Peter Cayetano tinawag na illegal kudeta at pagbasura sa konstitusyon ng pagtalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Bagong Blue Ribbon Committee sa ilalim na ni Senador Erwin Tulfo iniurong sa Lunes ang investigasyon sa flood control projects. Senate President Alan Peter Cayetano ay giniit na tuloy ang pagdinig sa maanumalyang flood control projects ngayong araw. Motion ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang precautionary hold departure order laban sa kanya, ibinasura ng Sandigan Bayan. Quezon City First District Congressman Bong Suntay pinatawan ng disciplinary action ng Kamara kasunod na naging pahayag niya noon na nag-init siya nang makitang aktres na si Ann Curtis. Pulis na nag-viral matapos kalad-karin at sapilitang arestuin ng isang senior citizen sa Taguig City, sibak sa pwesto. Napolcom Commissioner Rafael Calinisan at sangkot na pulis nagkasagutan sa pagharap sa media. Metro News sa Pasig River Ferry Service palalawigin ang serbisyo. Science and Technology News, Moderna at iba pang grupo makatatanggap ng $60 million na pondo para sa pag-develop ng Ebola vaccine. Sa ating national news, mga porcelain at chandelier mula sa 18th century shipwreck na recover sa Norway. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa, nilabas ni Bruce Springsteen ang album na Born in the USA. Ano-anong mga awitin ng bahagi nito? Alamin. Balita kakaiba, AI pet translator na kaya umanong i-translate ang tunog ng mga alagang hayop na imbento sa China. Oras po natin, 6:40 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Naihalal bilang bagong Senate President pro tempore si Senador Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos makabuo ng quorum sa plenaryo makaraang dumating si Senador Francis Escudero. Musod dito natuloy ang sesyon kahapon kahit pamuling hindi dumalo ang mga miyembro ng mayorya kabilang na si Senate President Alan Peter Cayetano. Pinalitan ni Gatchalian si Senadora Loren Legarda bilang Senate President pro tempore. Nakapaghalal din kahapon ng mga bagong chairman sa iba't ibang komite ng Senado. Samantala, nilinaw ng Solid Block 12 o ng bagong mayorya na hindi na kinikilalang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Pinagbatayan ng bagong mayorya ang 1949 Supreme Court ruling na Abilino versus Cuenco kung saan nakabuo sila ng mayorya mula sa 22 senators dahil nakadetain si Senador Jinggoy Estrada habang nagtatago naman si Senador Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag pa ng majority group, hindi lang maihalal na bagong Senate President si Gatchalian dahil batay sa konstitusyon, kailangan nila ng 13 boto para rito. 774 Balita Ngayon.
Tinawag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal kudeta at pagbasura sa konstitusyon ang ginawang paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Cayetano, hindi maaaring magkaroon ng isang acting Senate President dahil wala itong legal na basihan sa ilalim ng patakaran ng Senado at sa ilalim ng mismong konstitusyon. Inihayag pa ni Cayetano na bigo ang kabilang grupo na makakuha ng mayoryang boto na kinakailangan upang mapatalsik siya. Batay niya sa konstitusyon at mga patakaran ng Senado, kinakailangan ng boto na 13 senador upang makapili ng bagong pinuno. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro temp shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Kinwestiyon din ni Cayetano ang minority bloc na nagdeklara ng quorum matapos dumating si Senator Francis Escudero pero hindi tuloy ang pag-aproba ng ilang panukalang batas at nag-adjourn lang din kaagad. Sinabi ni Cayetano na malinaw na intensyon lang ng minority bloc na palitan ang committee chairmanships at pigilan ang pagdinig sa flood control anomalies. Sabi nila trabaho yung issue. Pinalitan lang nila yung mga chairman tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi ng ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kaugnay na balita, pagpapalit ng mga committee chairman at liderato, labag sa konstitusyon at sa Senate rules ayon sa ilang senador. Narito ang report mula kay Conde Batak. Labag sa konstitusyon at sa rules ng Senado ang ginawa kahapon ng bagong majority na palitan ang bumubuo sa liderato at ang mga nakaupong mga chairman ng mga komite. Itong iginiit ni na Senators Loren Legarda at Pia Cayetano matapos na igiit ng Solid Block 12 na hindi na kinikilala bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos na palitan ng iniluklok na Senate President pro tempore at acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Tinukoy ni Legarda ang Article 6, Section 16.1 ng Konstitusyon kung saan nakasaad na ang Senate President ay mahalal sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado at dahil 24 ang mga senador, 13 ang kailangan para magkaroon ng majority vote. Samantalang si Senator Pia naman ay iginiit ang Article 6 Section 2 ng 1987 Constitution kung saan ang Senate ay binubuo ng 24 na senador at Section 16.2 kung saan kailangan ang mayorya ng bawat kapulungan para magkaroon ng quorum. Ipinunto rin ni Cayetano ang Rule 2 Section 2 ng Senate Rules kung saan isinasaad na ang mga opisyal ng Senado ay dapat na ihalal ng mayorya ng lahat ng mga miyembro. Kwestiyon ng senadora na kung 24 ang senador ay dapat 13 ang mayorya at hindi 12. Iginit pa ni Senator Pia na ang 12 ay hindi 13 at alam ito kahit ng grade 1 student. Idiniin naman ni Legarda na dahil walang bilang na 13 ay walang quorum at hindi dapat magsagawa ng opisyal na transaksyon ang Senado tulad ng pagpapalit ng committee chairman at ang pagliban nila sa sesyon ay hindi dapat gamitin para tanggalan sila ng representasyon sa kapulungan. Conde Batak ng DWWW 774 Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Iniurong naman ng bagong talagang Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo sa Lunes, June 8, ang pagsasagawa ng pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Inihayag ito ni Senator Erwin sa gitna ng aligasyon ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na hinaharang nila ang investigasyon sa flood control anomaly. Ayon kay Senator Erwin, sa Lunes, alas 7 ng umaga ay tatakda ang pagdinig para sa flood control scam mula sa naunang schedule na Huwebes sa ilalim ni dating BRC Chairperson Pia Cayetano. Iniurong nila ang petsa upang ma-review at ma-issuean muli ng imbitasyon ang mga resource persons. Kasabay nito ay diniklara rin ni Senator Erwin na mga miyembro ng bagong mayorya at minorya bilang members ng Blue Ribbon Committee para hindi anya masabi na may hokus-pokus. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Yan po ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Samantala sa hiwalay na Facebook live stream ni Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi niyang tuloy pa rin ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na isasagawa mamayang alas 10 ng umaga sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pia Cayetano. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. 774 Balita Ngayon. Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang mosyon ni Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang pinato na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya na may kaugnayan sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control project. Sa resolusyong inilabas noong June 1, pinagtibay ng Anti-Graft Court ang bisa ng travel ban laban kay Romualdez. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi nakapagpakita si Romualdez ng sapat na dokumento upang patunayan ang pangangailangang magpagamot sa Singapore, kabilang ang medical records, kumpirmado schedule ng konsultasyon o ebidensyang hindi maaaring gawin sa Pilipinas ang kinakailangang gamutan. Maliban dito ay may sapat umanong motibo si Romualdez na umiwas sa jurisdiksyon ng mga otoridad dahil sa bigat ng mga kasong kinaharap at mga posibleng parusa kabilang ang pagkakakulong, multa at forfeiture ng mga ari-arian. Dahil dito ay nananatiling epektibo ang Precautionary Hold Departure Order laban kay Romualdez habang nagpapatuloy ang investigasyon. 774 Balita Ngayon. Pinatawan naman ng disciplinary action ng House of Representatives si Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay dahil sa kanyang pahayag noon na nag-init siya nang makita sa mall ang aktres na si Ann Curtis. 263 ng mga kongresista ang bumoto pabor sa pagpaparusa kay Suntay, 8 ang kumontra at 7 ang nag-abstain. Batay sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan ni Congressman J.C. Abalos, si Suntay ay inaatasan na mag-public apology kay Curtis at sa mga kababaihan. Kailangan ding magsagawa ng community service si Suntay at dumalo sa gender sensitivity seminar. Tugon nito ng komite sa inihaing ethics complaint kay Suntay dahil sa pahayag nito patungkol kay Curtis sa pagdinig ng House Committee on Justice ukol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa committee report number 299 na ang nabanggit na asal at mga post sa social media ni Suntay ay nakaapekto sa dignidad, integridad at reputasyon ng Kamara bilang institusyon.
Mga lider ng Kamara umaasang makakabalik na sa maayos sa pagtatrabaho ang Senado. Grace Mariano sa report. Umaasa si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na makakabalik na sa maayos na pagtatrabaho ang Senado kasunod ng pagbabago sa liderato nito at muling pagsasagawa ng sesyon kahapon. Di ni de Lima tulad ng anumang tanggapan ng gobyerno ay hindi pwedeng paralisado ang Senado kaya sa ilalim ng bagong liderato ay dapat umusad at makapagtrabaho muli ang Senado para sa mga Pilipino. Binigyang diin naman ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na isang magandang balita para sa mamamayan ang muling pagbalik sa trabaho ng Senado sa ilalim ng bagong liderato na pinangungunahan ni Senator Erwin Gatchalian bilang bagong halal na Senate President pro tempore. Kahanga-hanga para kay Garin ang pagtanggap ni Gatchalian sa responsibilidad na pangunahan ng Senado sa gitna ng masalimuot nitong sitwasyon. Pinuri din ni Garin ang hakbang ni Senator Francis Chis Escudero na pagtulong sa dating minorya na makakuha ng quorum at makaganap sa mandato nito. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sibak na sa pwesto at nasa restrictive custody ang isang pulis matapos ang vehicular accident na kinasangkutan nito at ng isang 76 years old senior citizen sa Taguig City. Sa kumalat na video sa social media, makikitang kinaladkad at sapilitang pinusasan nito ang isang senior citizen matapos silang magkaroon ng girian habang sakay ng kani-kanilang masasakyan. Kahapon, iniharap sa media ni National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan ang pulis na kinilalang si Police Corporal Simeon Suwan. Gayunman pumalagang pulis at igiriit na bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag at huwag siyang gamitin sa pagpapapogi sa media. Lalong uminit ang tensyon ng sabihin ni Calinisan na nagbayad umano ang senior citizen ng 30,000 pesos para sa pinsala sa sasakyan ni Suwan, bagay na mariing pinabulaanan ng pulis. Nagbayad pa yung matanda, nagbayad pa ng 30,000 pesos doon sa damage sa kanyang 2005 Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala eh. So be it. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Isang NAPOLCOM Legal Affairs Service na maghain ng kasong kriminal laban kay Suwan dahil sa umunoy paglabag sa Republic Act No. 7438 o ang kabiguang ipaalam sa isang inarestong tao ang kanya mga karapatan. Inatasan din ang NAPOLCOM Inspection, Monitoring and Evaluation Service na magsagawa ng motu proprio investigation laban sa pulis para sa oppression, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Samantala, ulat hinggil sa pagtatayo umano ng bagong istruktura sa Baho de Masinloc, binaberipika na ng NTF-WPS. Report ihahatid ni Angel Garcia. Iniimbestigahan na ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mga ulat hinggil sa umano'y pagtatayo ng bagong istruktura sa Baho de Masinloc. Ayon sa NTF-WPS, nagsasagawa na ng verifikasyon at validation ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno upang matukoy ang katotohanan sa pamamagitan ng monitoring, surveillance at operational assessment. Binigyan din pa ng task force sa seryosong kinututukan ng pamahalaan ang anumang pangyayaring maaring makaapekto sa soberanya, sovereign rights at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muli namang iginit ng pamahalaan ang matatag nitong paninindigan na protektahan ng pambansang interes, ipagtanggol ang karapatan sa karagatan at itaguyod ang rules-based international order alinsunod sa international law, partikular ang 1982 UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Sinabi pa ng NTF-WPS na maglalabas sila ng karagdagang impormasyon kapag natapos na ang mga verifikasyon at tuluyang makumpirma ang mga detalye ng ulat. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras po natin,
3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin naman pong Metro News, sa Pasig River Ferry Service palalawigin ang serbisyo. Itali po ihatid ni John Bakiran. Mas palalawigin pa ang MMDA Pasig River Ferry Service sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 3 bagong ferry station sa kahabaan ng Marikina River. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isasagawa ang nasabing aksyon katuwang ang private developer. Nilayin din ng mga karagdagang ferry station na mapabuti pa ang transport access sa mga commercial development gaya ng Eastwood, Arcovia at Bridgetown. Sa isinagawa namang pagpupulong, binigyan diin ng private developers ang ongoing revision ng kanilang proposed design para sa mga itatayong istasyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero sa ginagawang rehabilitasyon at ang nagpapatuloy nilang koordinasyon sa Department of Public Works and Highways. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 72 centavos. Nasa 71 pesos and 78 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 15 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 44 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng June 3, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 19, 42, 53, 2, 46, at 3. Muli ang winning number combinations ay 19, 42, 53, 2, 46, at 3. Meron itong jackpot prize na 45 million pesos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 23, 45, 6, 18, 4, at 2. Muli ang winning number combinations ay 23, 45, 6, 18, 4, at 2. At may jackpot prize ito na 39,948,344 pesos and 77 centavos. Yan ang recap ng resulta ng June 3, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. Ang Lotto 642 ay 14 million pesos, habang 25 million pesos naman sa Super Lotto 649. Ang bahagi ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, sa kasalukuyang pagkalat ng Ebola sa silangang bahagi ng Democratic Republic of Congo, nakatakdang magbigay ang Global Health Organization na Coalition for Epidemic Preparedness Innovations o CEPI ng humigit kumulang $60 million sa Moderna at 2 pang grupo para mapabilis ang paggawa ng mga bakuna laban sa Bantibugyo strain ng naturang virus. Ang CEPI ay isa sa mga naunang namuhunan na tumulong din sa pagbuo ng mga bakuna noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Sinabi ni CEPI Head Richard Hatchett na posibleng maihanda na para sa mga clinical trial ang mga bakuna laban sa Ebola Bantibugyo sa loob lamang ng ilang buwan. Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna o gamot para sa partikular na strain na ito ng Ebola. Gayunpaman, nagbabala si Hatchett na pabago-bago at maaaring maging komplikado ang mga pagsusuri sa pagbuo ng Ebola vaccine dahil sa magulong sitwasyong pangseguridad sa silangang Congo. Sa datos ng Africa Centers for Disease Control and Prevention
Prevention at World Health Organization, mayroon ng 282 na kumpirmadong kaso sa Congo, kabilang ang 42 na nasawi at nasa 1,100 naman ang pinaghihinalaang kaso, habang 9 na kaso naman ng Ebola ang nakumpirma sa Uganda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating pong lifestyle news, mga porcelain at chandelier mula sa 18th century shipwreck na recover sa Norway. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Natuklasan ng mga archaeologists sa mga na-preserve na porcelain items mula sa China at mga produktong gawa sa Europa mula sa isang shipwreck na tinatayang lumubog noong 18th century sa baybayin ng Norway. Ayon sa Norwegian Maritime Museum, kabilang sa mga kalakal na natagpuan sa hindi pa pinapangalanang barko ay ang puti at asul na porcelain bowls, pati na rin ang mga goblets, textiles at grains, maging ang mga bahagi ng mga chandelier. Ang barko na pininiwala ang lumubog noong kalagitnaan ng 1700s ay natagpuan ng may-ari ng isang salvage firm sa Skagerrak Strait sa South Norway sa lalim na humigit kumulang 600 metro o 2,000 talampakan. Hindi alam ang pinagmulan at patutunguhan ng barko, ngunit patuloy ang pag-aaral upang malaman ng iba pang impormasyon tungkol sa shipwreck at sa mga kargamento nito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nilabas ni Bruce Springsteen ang album na Born in the USA. Ano-anong maaawitin ang bahagi nito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Thursday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 4, taong 1984, nilabas ang American singer-songwriter na si Bruce Springsteen ang kanyang ikapitong studio album na may titulong Born in the USA. Katuwang ni Springsteen bilang producer ng naturang album sina John Landau, Steven Van Zandt at Chaka Plotkin. Inilabas ang album sa ilalim ng Columbia Records. Ang Born in the USA ay nirecord sa New York City sa pagitan ng mga petsang January 1982 at March 1984. Kasama sa Born in the USA album ang mga awiting Born in the USA, Cover Me, Darlington County, Working on the Highway, Downbound Train at I'm on Fire. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, inilunsad ng isang startup company sa China ang isang AI-powered pet translator na kaya umanong i-translate ang tunog ng aso at pusa na may accuracy rate na nasa halos 95%. Ayon sa kumpanyang Ming Xiaoyi, ang kanilang bagong device ay kayang tukuyin ang vocalization, emotion at behavioral language ng mga alagang hayop basta't suot ng mga ito ang device sa kanilang leeg. Mabibili sa halagang 799 yuan o mahigit 7,000 pesos ang device at sa ngayon ay aabot na sa 10,000 nang nakapagpa-reserve mula ng buksan ng pre-order para sa device. Bagaman marami ang excited na maka-avail ng device upang maunawaan nila ang sinasabi ng kanilang alagang hayop, marami naman ang nagdududa sa kakayahan nito bilang pet translator. Isa sa mga red flags na nakikita ng mga netizen ay hindi umano suportado ng actual data at mga pagsusuri ang claim ng kumpanya. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw ng Thursday. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating katanungan. Ngayong araw po na Thursday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Nabulaga ba kayo sa tawid bakod ni Senador Francis Escudero na dumalo sa plenary session kahapon? Ano ang inyong masasabi mga kanyusik sa mga nangyari kahapon sa Senado? Doon sa mga pagpabalit ng committee chairmanship at yung pagkakahalal ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at itong biglang pagdalo ni Senador Francis Escudero sa plenary session kahapon. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Thursday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko.
Para po sa inyong mga opinyon, ipadala yan sa ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko po 0929-321-8738. At maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga maiinit na balita ngayong araw po ng Huwebes, June 4, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.